Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang naghihintay tayo sa simula ng kwento, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, lugar mo ang mabanggit natin sa susunod na istorya. Sa mataas na bahagi ng Antipolo, may isang lumang mansyon na kilala ng maraming tao bilang Montefalco Estate. Malawak ang bakuran nito, may mga puno ng nara sa gilid, may fountain sa gitna, at may malaking bakal na gate na kapag binuksan ay tila ba pumapasok ka sa mundo ng mayayaman. Ngunit sa likod ng makintab na sahig, mamahaling kurtina at mga chandelier na galing pa raw sa Europa, may isang batang lumaki roon na hindi kailanman naramdaman na kabilang siya sa sariling tahanan. Siya si Leora Vera Montefalco, panganay na anak ni Dalmasio Montefalco at Corvesa Montefalco. Mula pagkabata, tahimik na si Leora. Hindi siya palasagot, hindi siya mahilig magreklamo, at hindi siya tulad ng ibang batang sanay magturo kapag may gusto. Kapag may bagong laruan, una niyang ibinibigay sa nakababatang kapatid na si Joan Maristela Montefalco. Kapag may handaan, siya ang madalas nasa sulok, hawak ang maliit na plato, habang si Joan ang pinupuri ng lahat dahil sa ganda ng damit, lambing ng salita, at galing magpanggap na mabait. "Joan, ang ganda-ganda mo talaga!" sabi noon ng isang bisita sa ika-7 kaarawan ni Leora. Kaarawan iyon ni Leora, ngunit si Joan ang nakasuot ng pinakamagandang gown. Si Leora ay simpleng puting damit lamang ang suot, habang ang kapatid niya ay kulay rosas na may makapal na palamuti sa laylayan. Ngumiti si Joan at yumakap kay Corvesa. "Thank you po. Sabi ni Mami, ako raw ang tunay na prinsesa ng bahay na ito." Narinig iyon ni Leora. Bata pa siya noon, pero tumimo sa puso niya ang salitang tunay. Kung si Joan ang tunay na prinsesa, ano siya? Linapitan siya ng ama niyang si Dalmasio, isang tahimik ngulit matalino at makatarungang negosyante. Lumuhod ito sa harap niya at inayos ang maliit na ribbon sa buhok niya. "Leora," malambing nitong sabi, "huwag mong sukatin ang halaga mo sa lakas ng palakpak ng ibang tao." Tumingin ang bata sa kanya. "Pero Papa, bakit parang mas mahal nila si Joan?" Napabuntong hininga si Dalmasio. Hinaplos niya ang ulo ng anak. "May mga taong mas marunong magpakita ng ningning, anak, pero hindi ibig sabihin noon sila ang may pinakamaraming liwanag sa loob." Iyon ang isa sa iilang alaala ni Leora na kumakapit sa kanya tuwing nararamdaman niyang isa siyang panauhin sa sariling bahay. Sa bawat sakit na ibinabato ni Corvesa, sa bawat pangungutya ni Joan, ang boses ng ama ang bumabalik sa isip niya. Gulit nang pumanaw si Dalmasio dahil sa atake sa puso noong 14 na taong gulang si Leora, tuluyang nagbago ang ihip ng hangin sa Montefalco Estate. Ang dating tahimik na pagmamalupit ni Corvesa ay naging lantaran. Wala ng lalaking haharang, wala ng amang magtatambol, wala ng taong magtatanong kung bakit laging si Leora ang sinisisi kahit wala siyang ginagawang masama. Sa unang hapunan matapos mailibing si Dalmasio, nakaupo si Leora sa dulo ng mahabang mesa. Si Corvesa ay nasa pwesto ng ama, nakasuot ng itim na bestida ngulit may makapal na gintong kwintas. Sa tabi niya si Joan na hindi man lang nagmukhang nagluksa. Abala ito sa pagtingin sa bagong cellphone na regalo raw ni ina para mabawasan ang lungkot. "Simula ngayon," malamig na sabi ni Corvesa habang hinihiwa ang steak sa plato, "kailangan nating ayusin ang takbo ng bahay. Wala na ang papa ninyo. Ako na ang masusunod." Tahimik na tumanggo si Leora. Si Joan naman ay ngumiti. "So, Mami, ibig sabihin ako na ang pwedeng gumamit ng main dressing room?" "Of course, sweetheart. Mas bagay iyon sa iyo." Napatigil si Leora. Ang main dressing room ay dating silid kung saan nakatago ang ilang gamit ng ama nila. Doon minsan nagbabasa ng libro si Dalmasio habang naghihintay kay Leora pagkatapos ng klase. "Mami," mahinang sabi ni Leora, "pwede po bang wag muna? Nandun pa ang ibang gamit ni Papa." Bumagsak ang tinidor ni Corvesa sa plato. Matulis ang tingin nito sa kanya. "Leora, huwag kang madrama. Patay na ang ama mo. Hindi titigil ang buhay natin dahil ayaw mong bitawan ng lumang gamit niya." Napayuko si Leora. Tumawa ng mahina si Joan. "Ate, lagi ka nalang ganyan. Para kang tauhan dito na takot mabawasan ng gamit ng amo." Hindi sumagot si Leora. Pinisil lamang niya ang laylayan ng palda sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ang panginginig ng kamay. Sa mga sumunod na taon, lumaki si Leora na tila may nakasabit na mabigat na kadena sa dibdib.
Pinag-aral siya sa magandang eskwelahan, oo, ngulit palaging may kapalit. Kapag mataas ang grado niya, sasabihin ni Corbesa, natural lang yan, wala ka namang ibang talent. Kapag may nanalo siyang essay contest, sasabihin ni Juan, baka naawa lang ang judge kasi mukha kang kawawa. Sa labas, ipinakikilala ni Corbesa ang pamilya bilang elegante at buo. Sa mga charity gala, mahigpit niyang hinahawakan ng kamay ni Juan, samantalang si Liora ay laging nasa likod, parang dekorasyong hindi dapat mapansin. Ngumiti ka naman, bulong minsan ni Corbesa habang nasa isang event sila. Huwag mong ipahalata sa mga tao na may problema ka sa utak. Napatingin si Liora sa ina. Wala po akong problema sa utak, Mami. Kung wala, bakit ang bigat-bigat mong kasama? Sagot ni Corbesa na hindi man lang kumukurap. Narinig yon ni Mang Odon, ang matandang hardinero ng mansyon. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Montevalco Estate mula pa noong buhay si Dalmasio. Kinabukasan, habang naglalakad si Liora sa hardin, nakita niya si Mang Odon na nagtatanim ng sampagita malapit sa lumang gazebo. Senyorita Liora, tawag nito. Po, Mang Odon? Iniabot ng matanda ang isang maliit na paso. Para sa inyo po, sampagita. Matibay iyan kahit maliit. Kahit pa ulit-ulit putulin, tutubo pa rin. Napangiti ng bahagya si Liora. Parang sinasabi niyo po na huwag akong susuko. Ngumiti rin si Mang Odon. Hindi ko po masasabi ng direkto, baka magalitan ako ni Madam Corbesa. Pero, iyon po ang ibig kong sabihin. Si Mang Odon ng isa sa iilang taong nagparamdam kay Liora na may nakakarinig sa kanya. Nariyan din noon si Aling Celia, ang kusinera na palaging nagtatabi ng mainit na aros kaldo para kay Liora kapag hindi siya pinapasabay kumain ni na Corbesa at Juan. Isang gabi, nadatnan ni Aling Celia si Liora sa likod ng kusina, nakaupo sa maliit na bangko, hawak ang report card na puro matataas ang marka. Bakit hindi ka pa kumakanin, hiha? Tanong ni Aling Celia. Hindi raw po ako kasali sa dinner. May bisita po si Mami at nakakahiya raw po akong iharap. Nanlaki ang mata ng kusinera. Anong nakakahiya sa batang mabait at matalino? Hindi rin po alam, mahinang sagot ni Liora. Simula noon, mas lalo pang inilapit ni Aling Celia ang loob kay Liora. Ngulit nang minsang mahuli siya ni Corbesa na pinagtatanggol ang dalaga, agad siyang pinaalis. Wala akong binabayarang kusinera para turuan ako kung paano palalakihin ang anak ko, sigaw ni Corbesa. Umiiyak si Liora habang nag-iimpak si Aling Celia sa maliit nitong silid sa likod ng mansyon. Pasensya na po, sabi ni Liora. Dahil po sa akin kaya kayo nawalan ng trabaho. Hinawakan ni Aling Celia ang pisngi niya. Hindi dahil sa iyo, hiha, dahil sa kasamaan ng ibang tao. Tandaan mo yan, huwag mong akuin ang kasalanan ng nananakit sa iyo. Ngunit mahirap iyong gawin para kay Liora. Habang tumatanda siya, mas natutunan niyang itago ang lungkot kaysa ipaglaban ng sarili. Nang magdalaga siya, naging paboritong libangan ni Juan ang ipahiya siya. Ate, bakit hindi ka mag-ayos? Tanong ni Juan isang umaga habang nasa sala sila. Para kang matandang librarian. May pupuntahan lang ako sa school. School? Iritadong sabi ni Juan. Kaya walang nagkagusto sa iyo. Ang boring mo. Kung hindi ka Montevalco, walang papansin sa iyo. Nasa hagdan si Corbesa noon, pababa habang hawak ang mamahaling bag. Narinig niya ang sinabi ni Juan ngunit hindi pinagalitan. Sa halip ay ngumiti pa siya. Juan, huwag mo namang masyadong biruin ang ate mo. Alam mo namang sensitibo yan. Napatingin si Liora sa ina. Ang sakit ay hindi lang sa pang-iinsulto ni Juan. Mas masakit na nakikita ng ina niya lahat, ngunit piniling pagtawanan ito. Dahil sa sunod-sunod na pangmamaliit, dumating ang panahon na halos hindi na makatunog si Liora. Sa gabi, naririnig niya ang tawanan ng ina at kapatid sa kabilang silid habang siya ay nakatitig lamang sa kisima. Pakiramdam niya unti-unti siyang nabubura sa bahay na dapat sana ay tahanan niya. Noong 21 taong gulang siya, dinala siya ni Mang Odon kay Doktora Mirabel Salonga, isang therapist na dating kaibigan ni Dalmasio. Hindi ito alam ni Corbesa. Liora, mahinang sabi ni Doktora Mirabel sa unang session nila.
Matagal ka nang nasasaktan, pero hindi ibig sabihin nun ay mahina ka. Kung hindi po ako mahina, bakit hindi ko kayang lumaban? Tanong ni Liora habang pinipigilan ng luha. May mga taong lumalaban sa pamamagitan ng sigaw, may mga taong lumalaban sa pamamagitan ng pag-alis, at may mga taong tulad mo, nag-iipon muna ng lakas hanggang dumating ang tamang araw. Hindi pa alam ni Liora noon kung ano ang ibig sabihin ng tamang araw. Ang alam lang niya ay gusto niyang mabuhay ng hindi laging humihingi ng permiso para huminga. Samantala, habang tahimik na sinusubukang buuin ni Liora ang sarili, may ibang unos na nabubuo sa loob ng Montevalco Estate. Si Joan, na sanay makuha lahat, ay nagsimulang malubog sa utang. Mahilig siya sa mamahaling biyahe, branded bags, private parties at mga peking charity events na ginagamit niya para magmukhang mabait sa social media. "Mami, kailangan ko ng 5 million. Sabi ni Joan isang gabi sa lanay. Napasinghap si Corvesa. 5 million? Para saan na naman? Investment. Mabilis na sagot ni Joan. Ngunit alam ni Corvesa na hindi iyon investment. Alam niyang may sugal, may utang sa kaibigan at may mga taong naniningil na kay Joan. Pero sa halip na pagsabihan ng paboritong anak, humanap siya ng paraan para sagupin ito. Doon pumasok si Tomasin Valles, ang katiwala ng pamilya. Matangkad, laging nakapolo at may mukha ng taong marunong ngumiti habang may tinatagong kutsilyo sa likod. Matagal na siyang nangangasiwa sa ilang papeles ng estate at matagal na rin niyang napapansin ang tensyon sa pamilya. "Madam," sabi ni Tomasin isang hapon sa opisina ni Corvesa, "may developer na interesado sa mansyon. Malaki ang ibabayad. Sapat para mabayaran ang utang ni Ma'am Joan at makapagsimula kayo ng bago." Naningkit ang mata ni Corvesa. "Hindi madaling ibenta ang bahay na ito kung walang haharang," sagot ni Tomasin. "Anong ibig mong sabihin?" Bahagyang yumuko si Tomasin. "Si Ma'am Liora, kahit hindi siya nagsasalita, may karapatan siya rito bilang anak ni Don Dalmasio. Baka maging komplikasyon." Napahawakan si Corvesa sa baso ng alak. Sa loob ng maraming taon, akala niya kontrolado niya ang lahat, ngulit may kaba siyang hindi maamin. Bago namatay si Dalmasio, may ilang dokumentong hindi niya nakita. May mga beses ding kinausap nito ng palihim si Attorney Crispin Talavera, ang matandang abogado ng pamilya. "Hanapin mo lahat ng papeles, ayokong may makaligtaan." Ginawa iyon ni Tomasin, ngunit hindi niya nakita ang pinakamahalagang dokumento, dahil ang tunay na titulo ng mansyon ay matagal nang wala sa bahay. Itinago iyon ni Attorney Crispin, alinsunod sa bilin ni Dalmasio. Sa isang maliit na opisina sa Maynila, hawak ni Attorney Crispin ang lumang sobre na may tatak ng Montevalco. Katabi niya ang kopya ng huling liham ni Dalmasio. "Kapag handa na si Liora, ibigay mo sa kanya ang katotohanan. Alam kong darating ang araw na palalayasin siya sa sarili niyang tahanan. Kapag nangyari iyon, huwag mong hayaang maniwala na wala siyang babalikan." Samantala, sa mansyon, lalong dumidilim ang pakikitungo ni Corvesa kay Liora. Hindi pa niya alam na ang bahay na kinatatakutan niyang mawala ay matagal na palang nakapangalan sa kanya. Hindi pa niya alam na ang amang inakala niyang iniwan siyang walang laban ay naghanda pala ng sandatang hindi kailangang gamitan ng sigaw. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, tinawag ni Corvesa si Liora sa sala. Nandoon si Joan, nangingisi habang hawak ang cellphone. Nandoon din si Tomasin, tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana. "Liora," malamig na sabi ni Corvesa, "may kailangan tayong pag-usapan." Umupo si Liora sa harap nila. Ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin. "Ano po iyon, Mami?" Tumihim si Corvesa. "Hindi na maganda ang epekto ng bahay na ito sa'yo. Napagdesisyonan kong kailangan mong lumayo muna." "Lumayo?" ulit ni Liora. Ngumiti si Joan. "Para sa ikabubuti mo raw, ate. Baka sa probinsya matutunan mong tanggapin na hindi ka bagay dito." Kumirot ang dibdib ni Liora, ngunit hindi siya nagsalita. Sa labas, kumulog ng malakas. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ni Liora. May kung anong tahimik na bahagi sa loob niya ang simulang gumising. Hindi pa niya alam kung paano lalaban. Hindi pa niya alam kung kailan. Pero habang nakatingin siya sa malamig na mukha ng ina at sa mapanyurang ngiti ng kapatid, malinaw na malinaw ang isang babay.
Hindi siya ang dayuhan sa bahay na iyon. Sila ang matagal nang nagnakaw ng tahanan na dapat sana ay puno ng pagmamahal. Hindi na nakatulog si Liora nung gabi miyon. Matapos sabihin ni Corvesa na kailangan niyang lumayo, pinabalik siya sa kanyang silid na parang walang mabubigat na nangyari. Ngunit sa bawat yabag niya paakyat sa hagdan, pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang huling bahagi ng pagkabata niyang pilit niyang pinanghahawakan. Sa loob ng kwarto, umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang lumang paso ng sampagita na ibinigay noon ni Mang Odon. Maliliit lang ang bulaklak nito, ngunit buhay pa rin kahit ilang beses na ito naranasan ang tagtuyot at ulan. Kung kaya mong mabuhay kahit laging napuputol, baka kaya ko rin. Bulbol ni Liora sa halaman. Kinabukasan, hindi siya pinasabay sa agusalan. Nang bumaba siya, nandoon sa dining table sina Corvesa at Joan, tahimik na kumakain ng prutas at tinapay. Nakasuot si Joan ng mamahaling silk robe, habang si Corvesa ay abala sa pagbabasa ng ilang papeles na dala ni Tomasin Valles. "Good morning po," mahinang bati ni Liora. Hindi sumagot si Joan. Si Corvesa naman ay tumingin lamang sa kanya na parang isang abalang dapat nang tapusin. "Mag-impake lang ilang damit. Aalis ka ngayong hapon." Napahawakan si Liora sa sandalan ng usap. "Ngayong hapon po agad? Mas mabuti ng mas mabilis." Sagot ni Corvesa. "Ayokong magkaroon ka pa ng pagkakataong gumawa ng eksena." "Wala naman po akong ginagawang eksena." Tumawa si Joan, malamig at matinis. "Ate, kahit paghinga mo minsan parang eksena." Tumingin si Liora sa kapatid. "San po ninyo ako dadalhin?" Si Tomasin ang sumagot. "Sa isang property ng pamilya sa San Aurelio, Quezon. Tahimik doon, malayo sa ingay. Mas bagay sa kondisyon ninyo, Ma'am Liora." Napakunot ang noo ni Liora. "Kondisyon?" Doon inilipag ni Corvesa ang papel sa mesa. Nakita ni Liora ang salitang psychological instability at recommended isolation. Namlamig ang kanyang mga daliri. "Mami?" Nanginginig ang boses niyang sabi. "Ano po ito?" "Medical rekomendasyon," sagot ni Corvesa na parang wala lang. "Para sa ikabubuti mo. Hindi ako nagpatingin sa doktor para dito." "Hindi mo kailangang malaman lahat," putol ng ina niya. "Ako ang ina mo. Ako ang may karapatang magdesisyon." Gusto sanang sumigaw ni Liora. Gusto niyang sabihin na hindi pagmamahal ang pagpapatapon. Hindi pangangalaga ang paggawa ng peking dahilan para tanggalan siya ng puwang sa sariling bahay. Ngulit nang makita niya ang ngiti ni Joan at ang walang pakialam na mukha ni Corvesa, pinili niyang lunukin ng mga salitang iyon. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil naramdaman niyang may mas malaking bagay na gumagalaw sa likod ng lahat. Bago siya umakyat upang mag-impake, nadatnan niya si Mang Odon sa may pasilyo. Namumutla ang matanda, halatang narinig ang usapan. "Senyorita," bulong nito, "totoo po ba? Aalis kayo?" Tumanggo si Liora. Mukhang desidido na po sila. "Hindi tama ito. Matagal na pong hindi tama ang mga nangyayari rito, Mang Odon." May inabot ang matanda sa kanya. Isang maliik na papel na may nakasulat na pangalan at numero. Caberto Ilustre. Dating katiwala ng Don Delmasio sa Quezon. Mabuting tao iyon. Kung sa San Aurelio kayo dadalhin, hanapin ninyo siya. Hinawakan ni Liora ang papel na parabang iyon ng unang piraso ng pag-asang natanggap niya sa buong araw. "Salamat po." Napaiyak si Mang Odon, ngunit agad itong tumalikod nang marinig ang takong ni Joan sa sahig. "Anong drama na naman ito?" sita ni Joan habang nakataas ang kilay. "Mang Odon, baka gusto mong sumunod sa kanya sa probinsya. Tutal pareho kayong bagay sa lupa at putik." Napayuko ang matanda. Hindi sumagot. Si Liora naman ay tinitigan si Joan ng diretsyo. "Balang araw," mahinang sabi ni Liora, "may iintindihan mo rin kung gaano kabigat ang mga salitang binibitawan mo." Ngumiti si Joan. "Ay, natatakot naman ako." Hapon nang umalis sila. Hindi kotse ng pamilya ang ginamit kundi isang lumang van na inarkila ni Tomasin. Parang ayaw ni Corvesa na makita ng mga kapitbahay na may itinatapon siyang anak. May 2 maleta si Liora. Isa para sa damit, isa para sa ilang aklat, litrato ng ama,
at ang maliit na paso ng Sampaguita. Habang papalayo ang van sa Montefalco, hindi niya maiwasang lumingon. Sa balkon niya, naroon si Joan, nakataas ang cellphone. Kinukunan siya nito ng video. Sa likod ni Joan, nakatayo si Corveza. Tuwid ang katawan, walang luha, walang pagdadalawang isip. "Paalam ate!" sigaw ni Joan mula sa malayo. "Magpakabait ka sa kulungan mo!" Nang marinig iyon, napapikit si Liora. Hindi siya umiyak. Para bang naubos na ang luha niya nung mga gabing ipinagtatanggol niya sa sarili ang pamilyang matagal pala siyang itinakwil. Mahaba ang biyahe papuntang Quezon. Dumaan sila sa mga bayan, palengke, bukirin at makikipit na daang puro lubak. Habang lumalayo sila sa Montefalco, lumalayo din ang imahe ng marangyang mansyon. Ngulit sa bawat kilometrong nadaragdag, kakaibang katahimikan ang pumapasok sa dibdib ni Liora. Masakit na ipinatapon siya, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang naririnig na panlalait sa paligid. Wala si Joan, wala ang malamig na tinig ni Corveza, wala ang takot na baka may mali na naman siyang magawa. Gabi nang umakyat sila. Tumigil ang van sa harap ng isang sirang-sirang bodega sa gilid ng niyugan. Kalawangin ng yero, bitak-bitak ang pader, at halos nakasandal na ang isang bahagi ng kahoy na pinto. Sa paligid ay may matataas na damo, lumang gulong, at amoy ng nabasang lupa. Bumaba si Tomasin at binuksan ng likod ng van. "Narito na tayo, Ma'am Liora," sabi nito, ngunit walang galang sa tono. May kuryente raw minsan, may tubig sa poso sa likod, sapat na siguro yan. Tiningnan ni Liora ang bodega. "Dito ako titira." "Samantala," sabi ni Tomasin, "hanggat kailangan." Alam nilang lahat na ang ibig sabihin ng hanggat kailangan ay hanggat makalimutan siya. Bago siya umalis si Tomasin, inabot niya ang isang ombre. "Konting allowance mula kay Madam Corveza, huwag niyo raw sasayangin." Binuksan ni Liora ang ombre, 5,000 piso. Para sa isang taong ipinatapon sa probinsya, parang limos na may insulto. "Sabihin mo kay Mami, natanggap ko." Wala na po ba kayong ibang sasabihin? Tumingin si Liora sa kanya. "Meron. Ingatan mo ang mga papeles na hinahawakan mo, Tomasin. Minsan, ang dokumentong akala mong proteksyon mo, iyon pala ang magbabaon sa iyo." Saglit na natigilan si Tomasin, ngulit agad din itong numisi. "Magpahinga na po kayo, ma'am." Umalis ang van at naiwan si Liora sa dilim. Sa loob ng bodega, makapal ang alikabok. May mga lumang sako ng kopra sa isang sulok, sirang mesa, basag na salamin at mga kahong inaamag. May butas ang bubong kaya tumutulo ang tubig sa sahig. Inilapag ni Liora ang kanyang maleta sa pinakatuyong bahagi ng lugar. Pagkatapos, naupo siya sa sahig at doon tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Hindi siya umiyak ng malakas, tahimik lang, ngunit bawat patak ng luha ay parang taon-taong sakit na ngayon lang nakahanap ng daan palabas. "Papa," bulong niya habang hawak ang litrato ni Dalmasio. "Kung nakikita niyo po ako ngayon, sana sabihin niyo kung saan ako magsisimula." Kinabukasan, ginising siya ng tilaok ng manok at sikat ng araw na sumisingit sa butas ng bubong. Masakit ang likod niya dahil sa tigas ng sahig. Ngulit sa halip na manatiling nakahiga, tumayo siya. Kumuha siya ng lumang walis na nakita sa sulok, nagtali ng panyo sa ilong at nagsimulang maglinis. Una niyang inalis ang mga sirang kahoy, sumunod ang mga lumang bote. Pagkatapos ay pinaghiwa-hiwalay niya ang mga kahong pwede pang silipin. Habang ginagawa niya iyon, may dumating na tricycle sa labas. "May tao ba riyan?" sigaw ng isang lalaki. Lumabas si Liora, hawak pa ang walis. Ang lalaki ay nasa edad 30, kayuminggi, payat ngulit maalimalas ang muka. Nakasuot ito ng kupas na asul na jacket. "Ako si Isko Ramil," pakilala nito. "May nagsabi sa palengke na may bagong dating dito. Naisipan ko o baka kailangan nyo ng masasakyan papunta sa bayan." "Salamat," sabi ni Liora. "Pero wala pa akong pupuntahan." Tumingin si Isko sa bodega, pagkatapos ay sa kanya. "Pasensya na ma'am, pero kung dito kayo pinatitira, siguradong may kailangan kayong puntahan. Barangay, munisipyo, palengke o kahit simbahan. Walang taong dapat iwan dito ng walang kakampi."
Natigilan si Liora sa sinabi nito. Hindi niya kilala si Isko, ngulit sa simpleng salita nito ay may malasakit na matagal na niyang hindi narinig. May hinahanap akong tao, sabi niya. Kaberto Ilustre? Kumislap ang mata ni Isko. Aba, kilala ko yun. Dating trabahador ng mga Montefalco. Sa kabilang purok nakatira. Iahatid ko kayo. Dinala si ni Isko sa isang maliit na bahay na yari ng kahoy at semento. Sa harap nito ay may tanim na sili at kamatis. Naroon si Kaberto Ilustre, matandang lalaki na may puting buhok at matalim bulit mabait na mga mata. Nang narinig nito ang pangalan ni Liora, tila ba nakakita ito ng multo. Kayo ang anak ni Don Dalmasio, sabi ni Kaberto. Upo. Napaupo ang matanda sa bangko. Akala ko, hindi na kayo makakarating dito. Bakit po? Tumingin si Kaberto sa kanya ng matagal. Kasi bago namatay ang ama ninyo, may ipinahabilin siya sa akin. Sabi niya, kapag dumating ang panahong ipinatapon kayo sa lumang bodega, ibig sabihin, nagsimula na ang tunay na laban. Nanlamig ang bugong katawan ni Liora. Ano pong laban? Hindi agad sumagot si Kaberto. Sa halip ay pinamasok siya nito sa loob ng bahay at inilabas mula sa lumang aparador ang isang bakal na kahon. May kalawang na ang gilid, ngulit maayos pa ang kandado. Binuksan ito ng matanda at inilabas ang ilang lumang liham na may pirma ni Dalmasio. Nanginginig ang kamay ni Liora nang kunin ang unang sobre. Anak kong Liora, kung nababasa mo ito, ibig sabihin may mga taong sinubukang agawin sa iyo hindi lang ang bahay, kundi pati ang paniniwala mo sa sarili. Huwag kang matakot. Hindi kita iniwan ng walang proteksyon. Hindi natakos ni Liora ang pagbasa dahil lumabo ang paningin niya sa luha. Alam po pa ni Papa? Tanong niya. Tumanggon si Kaberto. Alam niyang may hangganan ng kayang gawin ni Madam Corvesa, kaya naghanda siya. May isa pang taong kailangan niyong puntahan, si Attorney Crispin Talavera. Naang hapon na iyon, dinala siya ni Isko sa munisipyo upang humanap ng lumang record ng lupa. Diyon niya nakilala si Naya Floren, isang batang guro na tumutulong din sa Municipal Archive tuwing walang klase. Montefalco? Ulit ni Naya habang tinitignan ng logbook. May mga lumang dokumento tungkol sa property niyo rito, pero karamihan nasa opisina na ng abogado sa Maynila. Si Attorney? Oo, mabait yun. Pero bakit parang ngayon nyo lang hinahanap ang mga papeles? Saglit na natigilan si Liora. Kasi buong buhay ko, pinalaki akong maniwalang wala akong karapatang magtanong. Hindi na nag-usisa si Naya. Sa halip, hinawakan nito ang isang folder at inilapit sa kanya. Simula ngayon, magtanong kayo. Minsan iyon ang unang hakbang para mabawi ang buhay ninyo. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging simpleng lugar ng pagtatapon ng bodega. Unti-unti itong nilinis ni Liora. Tinulungan siya ni Isko maghakot ng tubig. Si Kaberto ang nag-ayos ng sirang pinto. Si Naya naman ay nagdala ng lumang banig, lampara at ilang libro. Dumalaw din si Padre Oriel Manabat, ang pari sa bayan, matapos marinig na naroon ang anak ni Dalmasio. Ang ama mo, sabi ni Padre Oriel habang nakatayo sa labas ng bodega, ay hindi perpektong tao, pero marami siyang tinulungang magsimula muli. Marahil kaya ka dinala rito ng tadhana, hindi para mabulok, kundi para maalala kung sino ka bago kanila piliting maging maliit. Napahawak si Liora sa dibdib. Sa unang pagkakataon mula nang ipinatapon siya, hindi niya naramdamang talunan siya. Ang bodega ay sira, madilim at malungkot, ngulit sa gitna nito may umuusbong na katahimikan sa kanyang puso. Kinabukasan, nagpasama siya kay Isko sa terminal papuntang Maynila. Bitbit niya ang mga liham ng ama, ang maliit na bag at ang tapang na hindi niya alam na matagal na palang naghihintay sa loob niya. Pagdating niya sa opisina ni Attorney Crispin Talavera, sinalubong siya ng matandang abogado na may salaming makapal at bastong kahoy. Ilang segundo siya nitong tinitigan bago marahang ngumiti. Liora, sabi nito, puno ng lungkot at ginhawa ang tinig. Hindi na makapagsalita si Liora. Tumulo na lamang ang luha niya. Pinaupo siya ni Attorney Crispin
at inilapag sa mesa ang isang makapal na folder. Dahan-dahan nitong binuksan yun at inilabas ang dokumentong magpapabago ng takbo ng buhay niya. Ito, sabi ng abogado, ang tunay na titulo ng Montefalco Estate. Matagal na itong nakapangalan sa iyo. Napahawak si Leora sa gilid ng mesa. At may isa pa, dagdag ni Attorney Crispin, may illegal extension sa mansyon na pinatayo ng ina mo sa Protected Creek Zone. Ilang taon nang may nakabinding demolition order, ngulit pinigilan nila gamit ang koneksyon. Ngayon, maaari na itong ipatupad. Tumigil ang paghinga ni Leora sa narinig. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw ang direksyon ng laban. Hindi siya babalik sa mansyon upang magmakaawa. Hindi siya babalik para patunayan na anak din siya. Babalik siya dala ang katotohanan, hindi bilang batang itinapon, kundi bilang babaeng unti-unting natututong tumayo sa sarili niyang pangalan. Tahimik ang loob ng opisina ni Attorney Crispin Talavera matapos niyang ilatag sa mesa ang mga dokumentong matagal nang itinago ng panahon. Sa labas ng bintana, maingay ang Maynila, busina ng sasakyan, yabag ng mga nagmamadaling tao, sigaw ng mga tindero. Ngunit para kay Leora, tila huminto ang buong mundo. Nakatitig siya sa titulo ng lupa. Nakasulat doon ang buong pangalan niya, Leora Vera Montefalco. Hindi siya makagalaw. Ilang taon siyang pinalaking parang bisita lang sa sariling bahay. Ilang taon siyang pinaniniwalaang dapat siyang tumahimik dahil wala siyang hawak, wala siyang halaga, at wala siyang laban. Ngulit sa harap niya ngayon, nakasulat sa papel ang katotohanang matagal nang tinangkang itago sa kanya. Bakit ngayon lang po? Mahinang niyang tanong. Hindi agad sumagot si Attorney Crispin. Tinanggal nito ang salamin at pinunasan ng lente gamit ang panyo. Dahil bilin ng ama mo, kailangan munang dumating ang araw na ikaw mismo ang lalapit para hanapin ang katotohanan. Ayaw ni Don Dalmacio na ibigay ito sa iyo habang bata ka pa at madali kang mamanipulahin. Alam niyang gagamitin yon ni Corbesa laban sa iyo. Napapikit si Leora. Ang sakit ng pangalan ng ina niya sa usapang yun. Kahit paulit-ulit siyang sinaktan ni Corbesa, may maliit pa ring bahagi ng puso niya ang umaasang may dahilan ng lahat, na baka isang araw may paliwanag, na baka hindi siya totoong kinakamuhihan. Alam po ba ni Mami na sa akin nakapangalan ng mansyon? May kutob siya, pero wala siyang ebidensya. Kaya marahil minadali niya ang pagpapaalis sa'yo. Kung wala ka sa mansyon, mas madali niyang mapapaniwala ang ibang tao na siya ang may buong kontrol. Paano naman po ang demolition order? Inilabas ng abogado ang isa pang folder. Nung buhay pa ang ama mo, nagreklamo na ang ilang kapitbahay dahil pinahabaan ni Corbesa ang likod na bahagi ng mansyon hanggang sa Protected Creek Zone. Pinabayaan niya iyon dahil may koneksyon siya sa dating opisyal, pero nagbago na ang City Engineering Office. Matagal nang pwedeng ipatupad ang utos. Ang kailangan lang ay ang pahintulot ng tunay na may-ari. Tumingin si Leora sa papel. Hindi galit ang ulang naramdaman niya. Hindi paghihigante, kundi lungkot. Dahil malinaw na ang lahat. Ang bahay na dapat sana'y naging alaala ng pagmamahal ng ama niya, naging simbolo ng pananakot, kasinungalingan at pagkakait. Kung pipirma ako, tanong niya, gigibain nila ang bahaging iligal na itinayo ni Mami? Oo, sabi ni Attorney Crispin. Ngunit tandaan mo, Leora, ang batas ay hindi laruan ng damdamin. Hindi ito dapat gamitin lalang para manakit. Dapat malinaw sa iyo kung bakit mo ito gagawin. Matagal na natahimik si Leora. Naalala niya ang sira-sirang bodega. Naalala niya ang malamig na sahig, ang butas na bubong, ang unang gabing mag-isa siya sa dilim. Naalala niya si Mang Odon, si Aling Celia, si Caberto, si Isko, si Naya at si Padre Oriel, mga taong hindi niya kadugo ngunit nagbigay ng malasakit na ipinagkait ng pamilya niya. Hindi ko po ito gagawin para gumante. Gagawin ko ito para matapos na ang paniniwalang kaya nila akong itapon kung kailan nila gusto. Tumanggo si Attorney Crispin. Kung ganon, simulan natin sa tamang paraan. Lumipas ang ilang araw na puro paghahanda. Hindi basta-basta sumugod si Leora sa mansyon.
Nakipag-ugnayan si Attorney Crispin sa City Engineering Office, sa Barangay at sa Registry of Deeds. Kinuha nila ang certified true copies ng titulo, ang demolition order at ang records ng illegal construction. Si Caberto ay nagbigay ng lumang testimonya tungkol sa unang habilin ni Dalmasio. Si Naya naman ay tumulong kay Liora na ayusin ang mga sulat at kopya ng dokumento upang hindi siya mataranta sa araw ng paghaharap. Sa bodega, isang gabi bago ang pagbabalik, nakaupo si Liora sa harap ng maliit na lampara. Nasa tapat niya si Naya, hawak ang tasa ng kape. "Natatakot ka?" tanong ni Naya. Napangitiin ng mapait si Liora. "Oo, pero hindi na tulad dati." "Ano ang kaibahan?" "Dati takot ako dahil akala ko wala akong kakampi. Ngayon takot ako dahil alam kong kapag nagsimula na ito, wala nang atrasan." Sumandal si Naya sa lumang upuan. Minsan, iyon ang ibig sabihin ng paglaya. Hindi nawawala ang takot. Natututo ka lang lumakad kahit kasama mo siya. Kinabukasan, maagang dumating si Isko sa bodega dala ang kanyang tricycle. Ngulit hindi tricycle ang gagamitin nila papuntang Antipolo. Naghihintay sa bayan ang isang van na inarkila ni Attorney Crispin. Kasama sa biyahe sina Caberto, Naya at dalawang kinatawan ng City Engineering Office, sina Engineer Simon Varela at si Inspector Gilda Noceda. Bago sumakay, lumapit si Padre Oriel kay Liora. "Hindi kita sasabihang kalimutan ng sakit dahil hindi ganun kadali ang sugat. Pero ipapaalala ko sa iyo na hindi kailangang maging katulad ng nanakit sa iyo para manalo." Tumanggo si Liora. "Yun din po ang sinabi ng Papa sa liham niya." Ngumiti si Padre Oriel. "Kung ganun, dala mo siya sa pagbabalik mo." Habang nasa biyahe, tinitigan ni Liora ang mga puno at bahay na nadadaanan. Sa bawat lapit nila sa Antipolo, bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong mangyayari, ngulit alam niyang hindi na siya ang dating Liora na umalis sa mansyon na may 2 maleta at sampagita. Ngayon, dala niya ang katotohanan. Samantala, sa Montefalco Estate, abalang-abala sina Corvesa at Juan. May malaking garden party silang inihanda upang ipahayag sa ilang piling kaibigan na malapit na raw nilang isara ang isang private real estate partnership. Hindi nila direktang sinabing ibebenta ang mansyon, ngunit iyon ang nais nilang ipahiwatig. Nakasuot si Juan ng makintang na emerald gown. Paikot-ikot siya sa harap ng salamin habang kinukunan ng larawan ng kaibigan niyang Velora Cancino. "Perfect ka, Juan! Parang Harris talaga." "Parang?" taas kilay na sagot ni Juan. "Harris ako!" Tumawa si Marga Ruel, isa pang kaibigan niya. "Nasaan na nga pala ang ate mong laging mukhang malungkot?" Ngumiti si Juan. "Nagpapahinga sa probinsya. Sabi ni Mami, kailangan daw niya ng simpleng buhay. Bagay naman sa kanya." Nagtawanan sila. Sa may pintuan, narinig iyon ni Mang Odon habang may hawak na tray ng baso. Napakuyom ang kamay niya, ngunit hindi siya nagsalita. Alam niyang may darating. Ilang araw na siyang natatanggap na maikling mensahe kay Caberto. May mang hindi niya alam ang buong plano, ramdam niyang may magbabago. Sa ibaba, kausap ni Corvesa si Tomasin lapit sa fountain. "Siguraduhin mong walang problema sa papeles." Bulong ni Corvesa. "Naayos ko na ang magkakailangan, madam," sagot ni Tomasin. "Kapag naisara natin ang usapan sa developer, mahihirapan ng humabol si Ma'am Liora." "Hindi siya hahabol," malamig na sabi ni Corvesa. "Wala siyang lakas ng loob." Ngulit bago pa makasagot si Tomasin, bumukas ang malaking bakal na gate ng Montefalco Estate. Pumasok ang puting van. Natahimik ang ilang bisita. Lumingon si Juan mula sa hagdan ng garden patio. Si Corvesa naman ay napakunot ang noo nang makilala ang matandang lalaking unang bumaba mula sa sasakyan. "Attorney Crispin?" bulong niya. Sumunod na bumaba sina Engineer Simon at Inspector Gilda, bitbit ang opisyal na folder. Bumaba rin si Caberto at Naya, at sa huli, bumaba si Liora. Hindi marangya ang suot niya. Simpleng cream blouse, dark slacks at maayos na nakatali ang buhok. Ngunit may kakaiba sa tindig niya. Hindi siya nagyuko ng ulo, hindi siya nagmadali, hindi siya mukhang batang humihingi ng pahintulot. "Anong ginagawa mo rito?" sigaw ni Juan mula sa itaas. "Hindi ka ba marunong makiramdam? May event kami!" Humakbang si Corvesa palapit. Pilit na kalmado ang mukha,
ngunit halata sa mga mata ang pagkataranta. "Liora," sabi niya, "hindi ito ang tamang oras." "Tama po kayo, Mami," sagot ni Liora. "Matagal nang hindi tama ang oras para sa akin. Kaya ngayon, ako naman ang pipili kung kailan ako magsasalita." Nagbulungan ng mga bisita. Namula ang mukha ni Juan. "Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos kang kupkupin ni Mami, babalik ka rito para ipahiya kami." Tumingin si Liora sa kanya. "Kupkupin? Juan, dito ako ipinanganak. Dito ako lumaki. Hindi ako pulubi na pinatuloy ninyo." "Kung hindi ka pulubi, bakit parang awa lang ang dala mo palagi?" Singhal ni Juan. Tumawa ang ilan sa mga kaibigan niya, ngulit agad ding natahimik sang lumapit si Attorney Crispin. "Madam Corvesa," pormal nitong sabi, "narito kami upang ipaalam sa inyo ang legal status ng Montefalco Estate." Nanigas si Corvesa. Hindi ito lugar para sa ganyang usapan. Sa kasamaang palad, sagot ng abogado, ang property mismo ang paksa ng usapan. Sinubukang agawin ng sitwasyon si Tomasin. "Attorney Crispin, maaari tayong mag-usap sa loob. Hindi kailangan may esena." "Esena?" tanong si Liora. Sa wakas, bahagya siyang ngumiti, ngunit walang saya sa ngiting iyon. "Noong ipinatapon ninyo ako sa bodega, hindi ba esena iyon? Noong ginawa kayo ng peking medical report para palabasin akong unstable, hindi ba esena iyon? Noong kinunan ako ni Juan habang pinapalayas ako, hindi ba iyon esena?" Nagulat ang mga bisita. Si Velora ay napatingin sa Juan. "Totoo iyon?" "Of course not." Mabilis na sagot ni Juan. "Drama lang niya iyan." Doon inilabas ni Liora ang unang papel mula sa folder. Itinaas niya ito ng sapat para makita ni Corvesa, ngunit hindi niya ipinagwagwag na parang tropeo. "Ito po ang certified true copy ng titulo ng Montefalco Estate. Nakarehistro ito sa pangalan ko. Matagal na." Para bang nabingi ang buong hardin ng katahimikan. Napaatras si Juan. "Hindi! Imposible iyan!" Namutla si Corvesa. "Saan mo nakuha iyan?" "Kay Papa at kay Attorney Crispin na sinunod lang ang habilin niya." Humakbang si Tomasin. "Madam, baka peke." "Mag-ingat ka sa sasabihin mo, Mr. Valles. May kasamang registry verification ng dokumentong iyan." Lalong lumakas ang bulungan ng mga bisita. Si Donabel Fajardo, isa sa mga socialite na kaibigan ni Juan, ay mahinang sabi, "So hindi pala sa kanila nakapangalan." Nanlisik ang mukha ni Juan. "Tumahimik kayo." Ngunit hindi pa tapos si Liora. Kinuha niya ang pangalawang papel. Sa pagkakataong iyon, mas ramdam sa kamay niya ang bigat ng desisyon. At ito naman, sabi niya, ang demolition order para sa illegal extension sa likod ng mansyon, ang bahaging pinatayo ninyo sa protected creek zone gamit ang perang hindi ninyo dapat ginamit. "Hindi mo pwedeng gawin yan," sigaw ni Corvesa. "Bahay namin ito." "Hindi," mahinaw na sagot ni Liora. "Matagal lang ninyong ginawang inyo." Lumapit si Engineer Simon. "Madam Corvesa, matagal na po kayong pinadalhan ng notice tungkol dito. May record po kami ng 3 failed inspections at 2 ignored compliance orders." "May party kami ngayon," sigaw ni Juan. "Hindi ninyo pwedeng sirain ang bahay habang may bisita." Sumagot si Inspector Gilda, tuwid ang tinig. "Ma'am, hindi namin gigibain ang buong bahay. Ang illegal structure lang po at may final notice na po ito noon pa." Kinuha ni Juan ang cellphone niya at tinawagan ng kung sino. "Daddy Renwick, nandito sila. Pinapahiya kami. Kailangan namin ng tulong." Ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita si Velora. "Juan, ano yung sinasabi ni Liora tungkol sa peking charity events?" Nagmamalaki ang mata ni Juan. "Hindi ito tungkol doon." "Pero may utang kami sa iyo," singit ni Marga. "Sabi mo, para sa foundation ng pera." Lalong nagkagulo ang paligid. Ang mga taong kanina'y nakangiti sa mamahaling alak at musika ay nagsimulang magtanon. May ilan nang kumuha ng cellphone. May ilan namang tahimik na lumayo. Ayaw madamay sa eskandalo. Si Corvesa, nanginginig sa galit, ay lumapit kay Liora. "Wala kang utang na loob," sabi niya. Halos pabulong, ngunit puno ng lason. "Pinalaki kita." Tumingin si Liora sa ina. Sa tagal niyang hinintay marinig ang kahit katiting na pagmamahal mula rito, ngayon niya nauunawaang baka hindi iyon kailanman darating sa paraang inaasam niya.
Hindi po pagpapalaki ang pagpapaliit sa anak, sagot niya. Hindi po pagmamahal ang pagtatapon sa kanya kapag hindi na siya kapakipakinabang. Itinaas ni Corbesa ang kamay na tila sasampalin siya, ngunit bago pa ito bumaba, humarang si Caberto. Tama na, Corbesa, matigas na sabi ng matanda. Minsan na kayong pinatawad ng patay dahil iniwan niya sa batas ang hustisya. Huwag niyo nang subukang saktan ang anak niya sa harap naming lahat. Nanginig ang labi ni Corbesa. Wala kang karapatang magsalita sa bahay ko. Wala na rin kayong karapatang magsinungaling sa bahay na hindi sa inyo, sagot ni Caberto. Tumulo ang luha ni Leora, ngunit hindi siya bumagsak. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang makita ng lahat na nasasaktan siya, ngunit nakatayo pa rin. Nagsimula ang mga tauhan ng City Engineering na maglagay ng safety tape sa likod na bahagi ng property. Wala pang malaking paggiba sa sandaling iyon, ngunit sapat na ang tunog ng martilyo, metro at opisyal na utos upang maramdaman ni Corbesa at Juan na ang mundo nilang itinayo sa kasinungalingan ay nagsisimula ng bumiyak. Lumapit si Mang Odon kay Leora. Nangingilid ang luha nito. Senyorita, bulong niya, nakabalik kayo. Tiningnan ni Leora ang hardin, ang fountain, ang balkonaheng minsan niyang kinatakutan at ang mga pader na nakasaksi sa kanyang pananahimik. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mang Odon. Opo, sabi niya, pero hindi para manatiling binlanggo rito. Hindi natapos sa araw na iyon ang lahat. Hindi agad nawala ang galit ni Corbesa. Hindi agad nagsisi si Juan. Hindi agad naging payapa ang Montefalco Estate. Sa halip, nagsimula ang mas mahirap na bahagi. Legal hearings, inventory ng ari-arian, pagsusuri sa peking medical report, at paglalabas ng temporary restraining order laban kina Corbesa at Tomasin upang hindi na nila maibenta o mailipat ang kahit anong bahagi ng property. Pero habang papalubog ang araw sa likod ng mansyon, may isang bagay na tiyak na nagbago. Hindi na si Leora ang babaeng tahimik na inaalis sa esena. Siya na ang may hawak ng kwento. At sa halip na gamitin ang mansyon para maghari, nabuo sa isip niya ang isang bagong pangarap. Ang bahay na minsan naging kulungan niya ay pwede palang maging kanlungan ng mga taong itinaboy, pinahiya, at pinaniwalaang wala silang karapatan. Hindi pa niya alam kung paano sisimulan. Hindi pa niya alam kung gaano kahirap. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mansyon ay hindi na mukhang multo ng nakaraan. Mukha na itong simula ng isang buhay na siya mismo ang pipiliin. Hindi madaling baguhin ang isang bahay na matagal naging saksi ng luha. Pagkatapos ng araw na bumalik si Leora sa Montefalco Estate, dala ang tunay na titulo at demolition order, maraming taong nag-akala na iyon na ang wakas ng kanyang pag-iirap. Para sa kanila, sapat na ang makita si Corbesa na namutla sa harap ng mga bisita, si Juan na napahiya sa mga kaibigan, at si Tomasin Valles na hindi makatingin ng diretsyo habang sinusuri ng mga opisyal ang bawat papel na minsan niyang tinangkang itago. Sa loob ng unang 6 na buwan matapos ang paghaharap, hindi agad tumira si Leora sa pangunahing bahagi ng mansyon. Sa halip, mas madalas siyang manatili sa maliit na guest house sa gilid ng property, ang dating tuluyan ng mga bisita noong buhay pa si Dalmasio. Doon niya inilagay ang ilang damit, liham ng ama, at ang punso ng sampagita na dala niya mula sa bodega. Tuwing umaga, dinidiligan niya iyon bago humarap sa abogado, engineer, accountant at mga kinatiwan ng barangay na sunod-sunod na pumupunta upang ayusin ang legal na kalat na iniwan ni Corbesa at Tomasin. Ma'am Leora, sabi ni Attorney Crispin, isang umagang nakaupo sila sa dating library ng mansyon. Kailangan nating tapusin ang inventory ng ari-arian. Maraming nawawalang antique furniture, paintings at alahas na dating nakalista sa estate record ng ama ninyo. Tumingin si Leora sa makapal na folder. Si Juan? May ebidensya tayong ilan sa mga iyon ay isinangla o ibinenta sa private buyers, sagot ng abogado. Pero kailangan pa rin ng maingat na proseso. Napatango si Leora. Ayokong maging katulad nila, attorney. Ayokong basta manira.
Hindi mo kailangang manira, mahinaong sabi ni Ate Crispin. Kailangan mo lang hayaang magsalita ang ebidensya. Sa panahong iyon, pansamantalang umalis sina Corvesa at Joan sa pangunahing mansyon at lumipat sa isang serviced apartment sa Ortigas. Hindi iyon desisyon ng kababaang loob, kundi bunga ng temporary restraining order at patuloy na imbestigasyon sa peking medical report na ginamit laban kay Leora. Si Tomasin naman ay hindi na pinapayagang pumasok sa property. Ngunit, hindi ibig sabihin nun ay tumigil na siya. Sa malayong sulok ng lungsod, nakipagkita si Tomasin kay Renwick Damaso, isang developer na matagal nang interesado sa lupain ng Montefalco Estate. Kilala si Renwick sa kanyang makinis na pananalita, mamahaling relo at kakayahang gawing negosyo ang bawat sulok ng lupa kahit may mga pamilyang maaapektuhan. Para sa kanya, ang lumang mansyon ay hindi alaala, hindi pamana at lalong hindi tahanan. Isa itong prime property na pwedeng gawing luxury enclave. Pumalpak ka, Tomasin. Malamig na sabi ni Renwick habang umiikot ang yelo sa baso ng inumin. Akala ko hawak mo ang pamilya. Hawak ko sana kung hindi lumabas ang papel ng anak. Ang papel na dapat noon mo pa hinanap. Napalunok si Tomasin. May paraan pa. Hindi sanay si Leora sa ganyang mundo. Masyado siyang mabait, masyado siyang sentimental. Kung sisirain natin ang reputasyon niya, babagsak din ang plano niya sa estate. Napangiti si Renwick. Plano? Ano bang balak niya? Tirhan ang lumang bahay at magtanim ng bulaklak? Mas masahol, gagawin daw shelter para sa mga babaeng itinakwil ng pamilya. Napahagalpak ng mahina si Renwick. Charity. Yan ang pinakamadaling sirain. Kapag ang taong mabait ang imahe, konting putik lang halata agad. Habang binubuo ni na Tomasin at Renwick ang bagong panlilinlang, abala naman si Leora sa pagbabago ng Montefalco Estate. Hindi niya pinabonggahan ang mansyon para lamang patunayan na mayaman siya. Sa halip, pinabuksan ang silid na dati ginagamit ni Corvesa para sa mga mamahaling party at ginawang counseling room. Ang dating wine cellar ay ginawang storage ng donasyon, bigas, kumot, gamit sa paaralan at damit. Ang dating guest wing ay inayos bilang pansamantalang tuluyan para sa mga babaeng nangangailangan ng ligtas na lugar. 2 taon nang lumipas mula nang opisyal na maipatupad ang unang hakbang ng proyekto. Sa panahong iyon, ang dating malamig na Montefalco Estate ay unti-unting nakilala bilang Montefalco Haven. Hindi ito marangyang institusyon. Wala itong malalaking billboard o sikat na endorser, ngunit may tahimik itong dangal. Sa umaga, maririnig sa hardin ang mga tinig ng mga babaeng natututong nagbasa ng kontrata, gumawa ng simpleng negosyo at harapin ang trauma na matagal nilang tinaksan. Sa hapon, may mga batang tumatakbo sa damuhan habang tinuturuan ni Naya Floren ng basic reading at storytelling. Si Dr. Mirabel Salonga naman ay may maliit na opisina sa dating music room kung saan isa-isa niyang kinakausap ang mga babaeng halos hindi makatingin sa salamin dahil sa bigat ng pinagdaanan. Isang hapon, nadatnan ni Leora si Dr. Mirabel sa veranda. Hawak ang notes ng session. Pagod ka na? Tanong ng doktora. Ngumiti si Leora. Araw-araw. Pero hindi ka umaalis. May mga araw po na gusto ko. Natural yon. Ang pagtulong sa iba ay hindi ibig sabihin wala ka ng sariling sugat. Tumingin si Leora sa malawak na bakuran. Doon dati nagpa-party si Joan. Doon siya minsang pinapatayo sa gilid habang kinikilala ang kapatid bilang future face of the family. Ngayon, may mga babaeng naglalatag ng banig sa damuhan habang nagtatawanan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Dati po kapag nakikita ko ang mansyon, naaalala ko lang ang lahat ng sinabi sa akin nila. Ngayon, kahit papaano, may ibang tunog na rito, hindi na puro sigaw. Dahil pinalitan mo ng boses na dating hindi pinapakinggan. Sa tulong ni Caberto, na kahit matanda na ay matyagang namamahana sa maliit na garden livelihood, natutong magtanim ng gulay ang ilan sa mga naninirahan sa shelter. Si Iscoramil naman na dating tricycle driver lang sa San Aurelio ay naging regular transport coordinator ng Montefalco Haven. Siya ang sumusundo sa mga babaeng galing sa barangay referrals at minsan ay naghahatid sa kanila sa korte o ospital.
Ma'am Leora, biro ni Isko minsan habang nag-aayos ng logbook. Dati ang sakay ko puro pasahero papuntang palengke. Ngayon, parang bawat sakay ko may dalang bagong simula. Napangiti si Leora. Hindi ka ba napapagod? Napapagod. Pero mas gusto ko na ito kaysa maghatid ng chismis. Si Padre Oriel Manabat ay naging tulay naman sa mga pamilya sa probinsya. Hindi niya pinipilit ang mga babaeng magpatawad o bumalik sa nanakit sa kanila. Sa halip, tinutulungan niyang kausapin ng mga barangay at social worker upang matiyak na may legal at ligtas na proseso. Ang kapatawaran, sabi niya minsan sa isang community meeting, ay hindi lisensya para bumalik sa abuso. Minsan, ang unang anyo ng kapayapaan ay ang paglayo. Habang lumalakas ang pangalan ng Montefalco Haven, lalong tumitindi ang galit ni na Juan at Corvesa. Si Juan, na nawala ng access sa dati niyang luho, ay nagsimulang gumawa ng mga video online. Nakaupo siya sa magandang coffee shop, may luha sa mata, at sinasabing inagaw raw ni Leora ang lahat sa kanila. Hindi alam ng mga tao ang tunay na ugali ng ate ko. Nagpapanggap siyang mabait pero pinalayas niya ang sarili niyang ina. Kinuha niya ang bahay namin at ginawa niyang palabas ang charity. Sa una, may naniwala. May ilang komento na nagsasabing masyadong mabait ang mukha ni Juan para magsinungaling. May ilang nagsabing baka ginagamit lang ni Leora ang mga babae para mukhang bayani. Hindi iton pinansin ni Leora noong una. Ngunit nang magsimulang umatras ang ilang donors at magtanong ang ilang opisyal, kailangan niyang kumilos. Doon pumasok si Ivana Celo, dating kasambahay ng Montefalco na matagal nang nananahimik dahil natatakot mawalan ng trabaho noon. Dumating siya sa Montefalco Haven isang umaga, bitbit ang lumang flash drive. "Ma'am Leora," sabi na, nanginginig ang kamay. "Pasensya na po kung ngayon lang ako nagsalita." Pinasok siya ni Leora sa opisina. "Ivana, wala kang kailangang ipalimanag kung hindi ka pa handa." Umiling si Ivana. "Handa na po ako. Nakita ko ang video ni Ma'am Juan. Hindi ko na po kayang manahimik." Isinaksak nila ang flash drive sa laptop. Lumabas doon ng ilang lumang video. May kuha si Juan habang pinagtatawanan si Leora sa sala. May video ng araw na palihim niyang kinuna ng pagpapaalis sa kapatid. May audio recording ng pagtawag ni Corvesa kay Tomasin upang ayusin ang medical paper para mapalabas na unstable si Leora. Nanlambot ang katawan ni Leora habang pinapanood yun. Hindi dahil nagulat siya sa katotohanan, kundi dahil muling bumalik sa kanya ang tunog ng sariling pananahimik. "Hindi mo kailangang ilabas lahat," sabi ni Naya na naroon din sa silid. "Ikaw ang nasaktan. Ikaw ang may karapatang magpasya." Matagal na tumitig si Leora sa screen. "Hindi ko ito ilalabas para ipahiya sila. Ilalabas natin ito dahil sinisira nila ang mga babaeng umaasa sa shelter." Sa tulong ni Attorney Crispin, maingat nilang isinama ang mga ebidensya sa legal response at public statement ng Montefalco Haven. Hindi naging iskandaloso ang tono. Walang mura, walang sigaw, walang panghahamak. Puro petsa, dokumento at paliwanag. Nang lumabas iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng opinyon ng publiko. Marami ang humingi ng tawad kay Leora. Ang iba naman ay nagsimulang magpadala ng donasyon, hindi dahil naawa, kundi dahil nakita nilang tunay ang layunin ng proyekto. Si Juan ay lalong nagalit. "Sinira mo ako," sigaw niya nang minsang tumawag sa telepono. Tahimik na nakinig si Leora. "Ate, sinira mo ang pangalan ko. Wala ka talagang puso." "Juan," sagot ni Leora, "hindi ko sinira ang pangalan mo. Ipinakita ko lang bahagi ng katotohanan na matagal mong ginamit laban sa akin. Pamilya tayo." Napapikit si Leora. "Sana naalala mo yun noong kinukunan mo ko habang pinapaalis sa bahay." Napatigil si Juan sa kabilang linya. Ilang segundo ang katahimikan bago nito ibinaba ang tawag. Ngunit hindi si Juan ang pinakamabigat na bumalik sa buhay ni Leora. Isang gabi, tumawag si Attorney Crispin upang sabihing na ospital si Corvesa. Mataas ang presyon, mahina ang puso, at ayon sa doktor, kailangan nitong kubserbahan. Hindi agad pumunta si Leora. Umupo siya sa dating library, nakaharap sa lumang larawan ni Dalmasio.
Matagal niyang hinintay ang araw na hihina ang babaeng matagal na nagpatigas sa sarili niya sa harap niya. Ngunit nang dumating iyon, wala siyang naramdamang saya. Wala ring matamis na paghihigil. Ang naroon lang ay pagod. Malalim, tahimik, at masakit na pagod. "Pupunta ka?" tanong ni Naya mula sa pintuan. "Hindi ko alam." "Hindi mo kailangang magpanggap na madali. Kapag hindi ako pumunta, sasabihin nilang masama akong anak. Kapag pumunta ako, baka isipin niyang pwede na naman niya akong kontrolin." Lumapit si Naya at umupo sa tabi niya. "Pwede kang pumunta bilang tao, hindi bilang batang naghihintay mahalin." Kinabukasan, pumunta si Liora sa ospital kasama si Dr. Mirabel. Hindi siya nagdala ng bulaklak. Hindi rin siya nagdala ng pangako. Nang pamasok siya sa silid, nakita ni si Corveza na nakahiga. Maputla, ngunit matalim pa rin ang mga mata. "Dumating ka. Akala ko ipagkakait mo sa akin pati pagdalaw." Tumayo si Liora sa gilid ng kama. "Hindi ako pumunta para makipag-away." Pero kinuha mo ang lahat. Hindi po. Mahinahon niyang sagot. Binalik ko lang sa tama ang matagal ninyong ginulo. Napatingin si Corveza sa bintana. Napakadali sa iyo magsalita ngayon. Nasa iyo ang bahay. Nasa iyo ang pangalan ng ama mo. Ako ang mukhang kontrabida. Sumikip ang dibdib ni Liora. Hindi ko po kayo ginawang kontrabida. Pinili niyo ang mga ginawa ninyo. Tumalikod si Corveza, ngunit nakita ni Liora ang bahagyang panginigig ng labi nito. Kung naparito ka para marinig akong magmakaawa, hindi iyon mangyayari. Hindi ko po hinihingi iyon. Ano ang gusto mo? Matagal na natahimik si Liora. Noong bata siya, ang gusto lang niya ay yakapin siya ng ina at sabihing, "Anak din kita." Noong dalaga siya, gusto niyang marinig ang kahit simpleng, "Pasensya na." Ngulit sa sandaling iyon, naunawaan niyang may mga salitang baka hindi kailanman kayang ibigay ng taong sugatan din sa sariling paraan. "Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko kailangang maging malupit para patunayang na hindi na ako mahina." Hindi umiyak si Corveza, hindi rin siya humingi ng tawad, ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Paglabas ni Liora sa ospital, huminga siya ng malalim. Hindi pa tapos ang lahat. Nariyan pa si Renwick, nariyan pa si Tomasin, nariyan pa ang mga susunod na kasong kailangang harapin at ang mga sugat na kailangang gamutin. Ngunit habang naglalakad siya palabas, alam niyang may mahalagang pinto sa loob niya ang nagsara. Hindi pinto ng pagkapuot, kundi pinto ng lumang pag-asa na baka kailangan pa niyang magmakaawa para matawag na anak. Paglabas ni Liora mula sa ospital, noong araw na huli niyang hinarap si Corveza ng walang galit, akala niya ay sapat na iyon upang unti-unti nang tumahimik ang nakaraan. Ngunit ang mga taong sanay mabuhay sa kasinungalingan ay hindi basta tumitigil kapag nahaharap sa katotohanan. Minsan, lalo pa silang kumakapit sa panlilinlang dahil iyon na lamang ang natitira nilang paraan para hindi tuluyang bumagsak. Lumipas ang 3 taon mula nang pormal na buksan ang Montefalco Haven. Sa panahong iyon, hindi na ito basta kilalang lumang mansyon sa Antipolo. Naging simbolo na ito ng bagong simula para sa mga babaeng pinalayas ng pamilya, niloko ng asawa, pinahiya ng kamag-anak o pinaniwalang wala silang halaga. Ang dating silid na puno ng alahas at pabango ni Corveza ay naging legal consultation room. Ang dating grand ballroom na pinagdarausan ng mga party ni Joanne ay naging training hall kung saan tinuturo ni Naya Floren ang mga babae ng basic bookkeeping, pagbabasa ng kontrata at paggawa ng simpleng kabuhayan. Tuwing umaga, makikita si Caberto Ilustre sa garden kasama ang ilang residente ng shelter. Nagtatanim sila ng talong, kamatis, sili at pechay sa dating ornamental garden na nooy bawal apakan kahit na makakasambahay. Ngayon, doon nanggagaling ang ilan sa gulay na linuluto sa kusina ng Montefalco Haven. Dahan-dahan lang sa pagdidilig, paalala ni Caberto sa isang batang ina na si Maricel. Kapag sobra ang tubig, nalulunod din ang halaman. Napangiti si Maricel. Parang tao ring pala, Caberto. Kahit tulong kapag hindi tama ang bigay, nakakasakal. Tama. Kaya rito, tinuturuan tayong tumayo.
hindi manatiling nakasandal habang buhay. Sa kabilang bahagi ng mansyon, si Dr. Mirabel Salonga ay may group session kasama ang ilang babae. Hindi na rin siya basta therapist na dinadalawan lamang ni Liora noon. Isa na siyang haligi ng Montefalco Haven. May mga araw na mabigat ang mga kwento, may mga gabing may umiiyak sa hallway, at may mga umaga na kailangan lang ng isang mainit na tsaa at tahimik na kasama upang hindi tuluyang gumuho ang isang tao. Si Isko Ramil naman ay naging mas organisado kaysa sa inaakala ng lahat. Mula sa pagiging tricycle driver, siya na ang Transportation and Outreach Coordinator. May maliit siyang mesa malapit sa gate, puno ng logbook, schedule at lumang radyo. "Ma'am Liora," tawag si Isko isang umaga habang bumababa siya sa hagdan. "May referral po tayo sa barangay sa Taytay. Isang nanay at 2 bata. Susunduin ko po mamayang hapon. May kasama ka?" "Opo, sasama si Ivana. Mas komportable raw po ang babae kapag may kapwa babae sa biyahe." Tumanggo si Liora. "Salamat Isko, ingat na niyo sila." Ngumiti si Isko. "Sanay na po tayo ma'am, hindi na tayo basta nagpapasakay ng pasahero, nag-uuwi na tayo ng pag-asa." Napangiti si Liora, ngulit hindi nagtagal ang gaang ng sandali. Paglabas ni Liora sa opisina, naroon na si Atty. Crispin Talavera. Mas matanda na ang abogado, mas mabagal na maglakad, ngulit matalim pa rin ang mata. Katabi niya si Naya, nakakunot ang noo habang binabasa ang isang makapal na sobre. Sabi ni Naya bago pa man makaupo si Liora. Kinuha ni Atty. Crispin ang dokumento at inilapag sa mesa. May reklamo laban sa Montefalco Haven, building safety violations, tax irregularities, at operating without complete social service permits daw. Napahinga ng malalim si Liora. "Pero kumpleto ang permits natin, kayo mismo ang nag-ayos noon." "Kumpleto," sagot ni Atty. Crispin, "kaya malinaw na may nagtutulak nito sa labas. Hindi na kailang hulaan ni Liora kung sino. Matagal nang tahimik sinam Renwick Damaso at Tomasin Vales, ngunit hindi ibig sabihin noon ay nawala na sila. Si Renwick ay nawala ng ilang proyekto matapos kumalat ang balita tungkol sa tangkanyang bilhin ng Montefalco Estate gamit ang questionableng kasunduan. Si Tomasin naman ay patuloy na iniimbestigahan, ngunit nakakalusot sa ilang reklamo dahil sa mga koneksyon at teknikalidad. "Gusto nilang ipasara ang Haven," mahinang sabi ni Liora. "Hindi lang ipasara," sagot ni Atty. Crispin. "Gusto nilang palabasin na mula pa sa umpisa, panluloko ang ginagawa mo rito." Napatingin si Liora sa bintana. Sa hardin, may 2 batang naglalaro habang tinutulungan ng kanilang ina si Caberto sa pangtatanim. Sa veranda, may isang matandang babae na tahimik na nagtatahi ng punda ng unan. Sa training hall, naririnig ang boses ni Naya habang nagtuturo. "Hindi na ito basta bahay. Hindi na ito basta titulo. Buhay na ng maraming tao ang nakataya. Hindi natin silang hahayaaw sirain ito," sabi ni Liora. Nagsimula ang pinakamabigat na linggo sa kasaysayan ng Montefalco Haven. Dumating ang inspectors, auditors at ilang opisyal na halatang may dala ng paunang pagdududa. May ilan sa kanilang ayos kausap, ngunit may 2 na tila naghahanap talaga ng butas. "Ma'am Montefalco," sabi ng isang inspector na si Brandon Yatco habang tinitignan ng hallway, "may natanggap kaming report na overcrowded daw ang facility. May occupancy records po kami. Hindi kami tumatanggap ng lampas sa kapasidad. Kapag puno, nire-refer namin sa partner centers. May report din na ginagamit ninyo ang donasyon para sa personal expenses." Lumapit si Atty. Crispin at inilapag ang audited financial statements. "Narito ang records, maaari ninyong suriin bawat resibo." Hindi komportable si Brandon nang makita ang kapal ng dokumento. Ngunit habang nangyayari ang inspeksyon, may mas malaking lihim na nabubunyag sa labas. Si Ivana Celo na dati nang tumulong kay Liora sa paglabas ng lumang ebidensya kay Joanne ay may natanggap na mensahe mula sa isang dating kakilala sa city office. May kumakalat daw na sobre ng pera kapalit ng mabilis na negative report laban sa Montefalco Haven. Hindi pa malinaw kung sino ang nagbibigay, ngunit isang pangalan ng paulit-ulit na nababanggit. Tomasin Vales. "Ma'am," sabi ni Ivana nang makausap niya si Liora sa kusina.
Delikado po ito. Kung susundan natin sila, baka mapahamak kayo. Hindi ako ang susunod. Ipapasa natin sa tamang ahensya. Nakipag-ugnayan si Attorney Crispin sa isang matapat na contact sa Anti-Corruption Unit, si Investigator Dario Laksamana, isang tahimik ngulit diretsyon magsalitang opisyal na dati nang nakahawak ng kaso laban sa illegal land conversion. Hindi nangako si Dario ng mabilis na resulta, ngulit sinabi niyang kung may aktual na suhulan, kailangan nila ng malinaw na ebidensya. Dumating ang pagkakataon makalipas ang 2 araw. Sa isang maliit na restaurant sa Cainta, nakipagkita si Tomasin sa inspektor na si Brandon. Hindi niya alam na minamanmanan na siya ng mga otoridad. Bit-bit niya ang brown envelope na puno ng pera at kopya ng draft report na nagsasabing unsafe and unfit for shelter operations ang Montefalco Haven. Kapag naisumiti ito, sabi ni Tomasin habang itinutulak ang sobre, sisiguraduhin ni Mr. Damaso na hindi ka mawawala ng pabor sa susunod na proyekto. Kinuha ni Brandon ang sobre, ngulit bago pa niya tuluyang maitago, lumapit si Investigator Dario kasama ang 2 kasamahan. Mr. Tomasin Valles, maaari ba naming makita ang laman ng sobre? Namuti ang mukha ni Tomasin. Sinubukan niyang tumayo ngulit huli na. Naitala ang usapan, nakuha ang envelope at na-recover ang draft report na puno ng peking findings. Sa loob ng ilang oras kumalat ang balita. Hindi lang si Tomasin ang nadawit. Lumitaw rin sa kanyang cellphone ang palitan ng mensahe nila ni Renwick Damaso tungkol sa planong ipasara ang Montefalco Haven upang muling buksan ang usapan sa lupa. Nang nalaman yun ni Liora, hindi siya nagsaya. Naupo lamang siya sa chapel room ng Haven, ang dating music room na ngayon ay tahimik na lugar para sa sino mang gustong manalangin o umiyak. Dumating si Padre Oriel Manabat at naupo sa kanyang tabi. Hindi ka mukhang taong nanalo, sabi ng pari. Hindi po kasi masayang manood ng pagbagsak ng tao kahit sila ang nanakit sa'yo. Diyan mo napapatunayan na hindi ka nilang nagawang katulad nila. Habang unti-unting nalalantad ang panibagong kasinungalingan ni Tomasin at Renwick, may isa pang taong dumating sa gate ng Montefalco Haven isang gabing malakas ang ulan. Si Joanne Maristela Montefalco. Wala na ang dating kintab niya. Wala ang mamahaling gown. Wala ang maangas na tingin. Wala ang grupo ng kaibigang laging pumapalakpak sa bawat kasinungalingan niya. Basa ang buhok niya, kupas ang suot na jacket, at hawak ang isang maliit na maleta. Si Isko ang unang nakakita sa kanya. "Ma'am Liora," tawag niya sa intercom, nag-aalangan ang boses. "Nandito po si Ma'am Joanne." Sandaling natahimik si Liora sa kabilang linya. "Papasukin mo sa receiving room, huwag sa main hall." Pagpasok ni Joanne, hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya sa paligid na parang hindi makapaniwalang ang dating bahay nila ay puno na ng ibang tao. May batang nakayakap sa kumot. May babaeng nagbabasa ng pamphlet tungkol sa legal rights. May volunteer na nag-aabot ng mainit na sopas. "Ang pangit na ng bahay," unang sabi ni Joanne, ngulit mahina na ang dating talim ng boses niya. Tumayo si Liora sa may pintuan. "Kung iyan ang sasabihin mo, pwede ka nang umalis." Napatingin si Joanne sa kanya. Ilang segundo silang nagkatitigan. Sa pagitan nila ay taon ng inggit, panlalait, pagkakanulo, at sugat na hindi madaling takpan. "Wala na akong mapupuntahan," sabi ni Joanne sa wakas. Hindi sumagot si Liora. "Iniwan na ako ng lahat. Sina Vilora, Marga, Donabel, lahat sila may kanya-kanyang buhay na. May mga nininingil pa rin sa akin. Si Mami nasa ospital pa rin paminsan-minsan. Si Renwick, hindi na ako sinasagot. Sabi niya, liability na raw ako." "Bakit ka pumunta rito?" tanong si Liora. Nanginginig ang labi ni Joanne, ngunit pilit pa rin siyang nagmatigas. "Hindi para magmakawa." "Kung ganun, bakit?" Napaupo si Joanne. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liora ang kapatid na hindi nagtatago sa make-up, kamera o kayabangan. "Hindi ko alam," bulong ni Joanne.
Siguro dahil kahit gaano kitang kinaiinggitan, ikaw lang ang kilala kong hindi nananakit kapag may pagkakataong gumanti. Matagal bago nakapagsalita si Liora. Hindi niya nakalimutan ang araw na kinunan siya ni Juan habang pinapaalis sa mansyon. Hindi niya nakalimutan ang bawat tawa, bawat salitang hindi ka bagay dito. Bawat pagkakataong pinili ng kapatid na tumabi kay Corvesa habang dinudurog siya. Hindi kita tatanggapin dito bilang kapatid na may espesyal na karapatan, sabi ni Liora. Kung mananatili ka, susunod ka sa patakaran ng lahat. May counseling, may trabaho, walang entitlement, walang pagsigaw sa staff, walang paninira sa ibang residente. Napatingin si Juan sa kanya. Tila hindi makapaniwalang ang dating bahay nila ay puno na ng ibang tao. May batang nakayakap sa kumot, may babaeng nagbabasa ng pamphlet tungkol sa legal rights, may volunteer na nag-aabot ng mainit na sopas. Pinapayagan mo akong manatili. Pinapayagan kitang magsimula, sabi ni Liora. Pero hindi responsibilidad ko na burahin ang kasalanan mo. Ikaw ang gagawa nun, araw-araw. At ganoon nagsimula ang pinakamahirap na pagbabago ni Juan. Sa unang linggo, reklamo siyang reklamo. Mainit daw ang kwarto, pangkaraniwan daw ang pagkain. Nakakahiya daw maglinis ng training hall. Mulit isang gabi, habang naglalampaso siya ng sahig, may nakita siyang batang babae na nakaupo sa gilid na umiiyak dahil iniwan ng sariling ina sa shelter. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Juan. Hindi sanay maging malumanay. Akala ko po, babalikan niya ako. Natigilan si Juan. Sa tinig ng bata, narinig niya ang isang bagay na matagal niyang itinanggi. Ang takot na hindi mahalin kapag hindi ka nakapakipakinabang. Hindi pa siya naging mabait sa iglap. Hindi ganoon kadali ang pagbabago. Mulit mula noon, unti-unti siyang tumahimik. Nakinig siya sa counseling ni Dr. Mirabel. Tinulungan niya si Naya sa pag-aayos ng learning materials. At isang araw, lumapit siya kay Liora habang nag-aayos ng mga papeles. Ate, mahina niyang sabi. Matagal nang hindi narinig ni Liora ang salitang iyon mula kay Juan nang walang kasamang panunuya. Pasensya na, hindi ko alam kung paano aayusin lahat. Pero alam kong mali ako. Hindi lang dahil nahuli ako. Mali ako dahil pinili kong saktan ka, kahit alam kong nasasaktan ka na. Hindi agad sumagot si Liora. Ang patawad ay hindi mahika. Hindi nito agad binubura ang alaala. Ngulit nakita niya sa mukha ni Juan ang unang bitak ng tunay na pagsisisi. Hindi ko pa kayang sabihin na okay na tayo. Pero narinig kita. Para kay Juan, sapat na iyon upang magsimula. Samantala, tuluyan nang bumigat ang kaso kina Tomasin at Renwick. Si Tomasin ay kinasuhan ng falsification, bribery, at participation sa peking medical report na ginamit noon kay Liora. Dahil sa mga bagong ebidensya, hindi na siya basta nakalusot. Si Renwick naman ay nawalan ng lisensya sa ilang proyekto matapos mapatunayan na may kaugnayan siya sa illegal land conversion at panunuhal sa inspections. Hindi man agad naging mabilis ang hustisya, malinaw na hindi na nila makapagtatagtag sa likod ng pera at koneksyon. Sa huling pagharap ni Liora kay Corvesa, hindi na ito nangyari sa marangyang sala o sa ospital na puno ng tensyon. Nangyari ito sa isang tahimik na umaga sa maliit na garden ng Montefalco Haven. Pumayag si Corvesa na dalhin doon si Juan matapos lumabas sa ospital. Mahina na siya, nakaupo sa wheelchair, suot ang simpleng puting blusa. Wala na ang dating alahas na parang balute. Wala na rin ang dating tigas na tila hindi mababasag. Nakatayo si Liora sa tabi ng sampagitang itinanim niya mula sa maliit na pasong ibinigay ni Mang Odon. Ang dami mong binago, Sabi ni Corvesa habang tinitignan ang paligid. Opo, sagot ni Liora. Dati ayokong may ibang tao rito.
Pakiramdam ko kapag maraming pumasok, mababawasan ang akin. Tahimik si Liora. Matagal na tinitigan ni Corveza ang panganay. Kinamuhian tita dahil kamukha mo ang ama mo kapag nananahimik ka. Akala ko hinuhusgahan mo ako kahit wala kang sinasabi. Si Joanne, siya ang pinili kong mahalin ng madali dahil lagi siyang humihingi sa akin. Ikaw, hindi. Para kang may sariling mundo. Natakot ako na balang araw, hindi mo na ako kakailanganin. Sumikip ang dibdib ni Liora. Ilang taon niyang hinintay ang paliwanag, ngunit nang marinig niya ito, hindi siya gumaan. Lalo lang niyang naunawaan na ang sakit ay hindi laging nanggagaling sa kawalan ng dahilan. Minsan nanggagaling ito sa dahilan na ginawang lisensya para manakit. Hindi ninyo po kailangang durugin ako para lang maramdaman ninyong kailangan ko kayo, sabi ni Liora. Tumulo ang luha ni Corveza. Tahimik, mabagal. Parang unang ulan matapos ang mahabang tag-init. Alam ko, bulong niya. Huli ko nalang nalaman. Lumapit si Joanne, ngunit hindi sumingit. Hinayaan niyang sina Liora at Corveza ang magharap. Mapapatawad mo ba ako? Tanong ni Corveza. Matagal na tumingin si Liora sa ina. Sa isip niya bumalik ang lahat. Ang hapunang hindi siya pinasama, ang dressing room ng ama, ang peking medical report, ang bodega, ang sigaw na mabulok siya roon. Kung ang dating Liora ang tatanungin, baka sinabi niyang oo agad para lang yakapin siya ng ina. Ngunit hindi na siya iyon. Hindi ko po alam kung kailan magiging buo ang pagpapatawad, pero hindi ko na rin gustong mabuhay na galit sa inyo. Tutulungan ko kayo bilang tao, aalagaan ko kayo sa paraang tama, pero hindi na ako babalik sa pagiging anak na kailangang magmakaawa para mahalin. Tumanggo si Corveza habang patuloy ang luha. Tahimik, mabagal, parang unang ulan matapos ang mahabang tagbinit. Alam ko, bulong niya. Huli ko na lang nalaman. Lumapit si Joanne, ngunit hindi sumingit. Hinayaan niyang sina Liora at Corveza ang magharap. Mapapatawad mo ba ako? Tanong ni Corveza. Matagal na tumingin si Liora sa ina. Sa isip niya bumalik ang lahat. Ang hapunang hindi siya pinasama, ang dressing room ng ama, ang peking medical report, ang bodega, ang sigaw na mabulok siya roon. Kung ang dating Liora ang tatanungin, baka sinabi niyang oo agad para lang yakapin siya ng ina. Ngunit hindi na siya iyon. Hindi ko po alam kung kailan magiging buo ang pagpapatawad, pero hindi ko na rin gustong mabuhay na galit sa inyo. Tutulungan ko kayo bilang tao, aalagaan ko kayo sa paraang tama, pero hindi na ako babalik sa pagiging anak na kailangang magmakaawa para mahalin. Tumanggo si Corveza habang patuloy ang luha. Tahimik, mabagal, parang unang ulan matapos ang mahabang tag-init. Alam ko, bulong niya. Huli ko na lang nalaman. Lumapit si Joanne, ngunit hindi sumingit. Hinayaan niyang sina Liora at Corveza ang magharap. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang nagbago ang Montefalco Estate. Ang pangalan nitong Montefalco Haven ay kinilala ng mga paaralan, barangay, ospital at legal aid groups bilang isa sa pinakamatatag na recovery centers sa probinsya. Hindi ito perpekto. May mga araw na kulang ang pondo. May mga gabing may dumarating na bagong residente na halos hindi makapagsalita sa takot. May mga kasong mabagal umusad. Ngunit hindi na ito bahay ng pananahimik. Bawat silid ay may boses. Bawat pader ay may bagong kwento. Si Naya Floren ay naging Program Director ng Education and Livelihood. Si Dr. Mirabel ay nagtayo ng Trauma Recovery Fellowship para sa mga batang counselor. Si Isko ay nakabili ng mas malaking van gamit ang tulong ng donors, ngulit nakasulat pa rin sa harap nito ang luma niyang biro. Sakay ka, hatid kita sa bagong simula. Ang Kaberto, kahit mas mabagal na kumilos, ay patuloy na nagtuturo sa garden at tuwing may bagong tanim na tumutubo, sinasabi niyang kahit saan ka itinapon, pwede kang mag-ugat. Si Johay naman ay hindi naging santo. May mga araw pa rin siyang nahihirapang lunukin ang dating yabang, ngulit nanatili siya.
Nagsimula siya bilang volunteer sa supply room pagkatapos ay tumulong sa documentation ng donations. Hindi na siya humaharap sa kamera para magpanggap. Hanghalip, natuto siyang magtrabaho kahit walang pumapalakpak. Sa una, mabigat para sa kanya iyon. Ngunit kalaunan, doon niya unang naramdaman ang payapang hindi nabibili ng pera. Si Curvesa naman ay namuhay ng tahimik sa isang maliit na suite sa gilid ng property, hindi bilang reyna ng mansyon kung hindi bilang babaeng natututong manahimik sa harap ng katotohanan. Hindi man naging perpekto ang relasyon nila kay Liora, nagkaroon sila ng mga sandaling sapat. Isang tasang tsaa sa hapon, maikling tanong tungkol sa kalusugan, at minsan tahimik na pag-upo sa garden nang hindi na kailangang saktan ang isa't isa. At si Liora, ang babaeng minsang ipinatapon sa sirasirang bodega, ay naging tagapagtanggol ng mga taong itinuring ding pabigat ng sariling pamilya. Hindi niya ginamit ang mana para maghari, ginamit niya ito para magbukas ng pintuan. Isang araw, bumalik siya sa San Aurelio kasama sina Naya, Isko at Caberto. Pinuntahan nila ang lumang bodega na minsang naging unang gabi ng kanyang pag-iisa. Hindi na nakakatakot tignan. Sira pa rin ang ilang bahagi, ngulit sa mata ni Liora, hindi na iyon kulungan. Isang paalala. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Naya. Tumingin si Liora sa malawak na lupang nakapaligid dito. Gagawin nating training farm para sa mga babaeng gustong magsimula muli sa probinsya. Dito sila matututong magtanim, magnegosyo at tumayo ng hindi umaasa sa awa ng nanakit sa kanila. Napangiti si Caberto. Ang lugar na ginamit para itapon ka, gagawin mong lugar para bumangon ang iba. Hawakan ni Liora ang lumang pinto ng bodega. Naalala niya ang gabing umiyak siya sa sahig, hawak ang litrato ng ama. Naalala niya ang takot, ang lamig, ang kawalan ng kasiguraduhan. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid, sa mga taong nanatili, sa buhay na itinayo niya mula sa durog na alaala. Hindi lahat ng giniba ay kawalan. Sabi niya, minsan, kailangan lang gibain ang kasinungalingan para makita kung saan pwedeng magtayo ng totoo. Makalipas ang 1 taon, binuksan ang Dalmasio Training Farm sa dating bodega. Sa harap nito, may maliit na karatula. Para sa lahat ng itinapon, pinahiya at pinaniwala ang wala ng babalikan. May mga lugar na hindi dulo ng kwento, kundi simula ng pagbangon. Sa araw ng pagbubukas, naroon ang mga residente ng Montefalco Haven, mga taga San Aurelio, sina Padre Oriel, Attorney Crispin, Dr. Mirabel, Naya, Isko, Caberto, Joan, at maging si Curvesa na tahimik na nakaupo sa gilid. Walang engrande na seremonya, walang peking ngiti. May simpleng pagkain, ilang bulaklak, at mga taong nakakaalam kung gaano kalayo ang narating ng babaeng minsang pinalayas. Habang pinagmamasdan ni Liora ang dating bodega na puno na ngayon ng buhay, lumapit si Joan at marahang nagsalita. Ate, sabi niya, proud sana si Papa. Tumingin si Liora sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang pait sa salitang ate. Walang yabang sa tinig ni Joan, tahimik na katotohanan lang. Siguro, sagot ni Liora. Pero mas mahalaga, sana may batang makapasok dito balang araw at hindi na niya kailangang maghintay ng maraming taon para malaman na mahalaga siya. Umihip ang hangin sa pagitan ng mga puno ng niyog. Sa malayo, may mga babaeng nagtatawanan habang nag-aayos ng unang taniman. Sa tabi ng pinto, nakatanimang sampagitang galing sa lumang paso ni Liora, namumulaklak ng maputi at tahimik. Ang mansyon ay hindi nakulungan. Ang bodega ay hindi nalibingan. At si Liora Vera Montefalco ay hindi na ang anak na itinapon upang makalimutan. Siya ang babaeng bumalik, hindi para gumanti, kundi para patunayan na may mga pusong kahit ilang beses saktan, hindi kailanman nawawalan ng kakayahang magtayo ng tahanan para sa iba.